Umaagos na naman ang luha ko ng todo-todo. Sinubsob ko ang ulo ko sa kama ni Echo. Bakit hindi mo ako hinintay, Echo? Umalis lang naman ako para humingi ng tulong eh. Dapat hinintay mo ako. Saka, magko-confess pa ako sa'yo, di ba? Sasabihin ko pang mahal kita eh. Tatanungin pa kita kung pwede kita maging boyfriend. Bubo naman. Dapat hinintay mo ako. Todo iyak na ako. Nakakaiyak na talaga to, Echo. Bubu, gumising ka. Hindi mo ako pwedeng iwan dito. Hindi pwede. Kailangan mong gumising. Excuse me, miss. Napatigil ako sa pag-i-emote. Bakit biglang nagsalita ang bangkay ni Echo? Hindi ko pa rin tinataas ang mukha ko. Bubu, joke lang yon. Siyempre, ayoko mawala ka. Pero kung patay ka nang talaga, hindi ko naman gustong gumising ka pa, diba? Siyempre, joke lang yon. Biglang tumawa ang bangkay. Oh no, miss, hindi ba ako patay? Ha? Tinaas ko ang ulo ko at naka-face to face ko ang isang matandang lalaki na nakangiti. Echo, tumanda ka na ba kaagad? 3 days pa lang naman akong natulog ah. Nginitian ulit ako ng matanda. Hindi ako si Echo, iha. Nalaki ang mga mata ko. Ang ibig pong sabihin, sumanib sa inyo si Echo. Nasa loob po ba siya ng katawan nyo? Walang sumanib sa akin. Hindi ako ang boyfriend mo. Erning ang pangalan ko. Tawagin mo na lamang akong Lolo Erning. Pinunasan ko ang mata ko at mukha ko. Puro luha na kasi. Lolo Erning. Lumapit ako sa kanya. At tinignan ang kanyang mukha. Kung ganoon, hindi po kayo patay. Nakataklob po kasi sa inyo ang puting kumot eh. Tumawa ulit siya. Hindi pa ako mamamatay, iha. Malakas pa ako. Tinakip ko lang yung kumot ko dahil nagsisilaw ako sa ilaw. Ganun po ba? Pero teka, sabi po nila dito yung room na Echo. Hindi ako sigurado. Pero baka siya yung andito sa kwartong to bago ako dumating. Actually, ma'am, yan po sana yung gusto kong sabihin sa inyo kanina pa. Tumingin naman ako sa nurse. Si Lolo Erning na po ang bagong pasyente sa room na to. Kaka-discharge lang po ni Mr. Tan. Teka, kung ganoon, asa na si Echo? Ano nangyari sa kanya? Okay lang ba siya? Ano bang nangyayari? Naapektuhan ba ang utak ko? Mukhang ayos naman ang boyfriend mo, iha. Pero sige, tanungin mo na lang siya. Ano na pa naman siya nakatayo dyan? Napatingin ako kay Lolo Erning. Pero nakatingin siya sa may likod ko habang nakangiti. So, lumingin ako. At nakita ko si Echo na nakatayo sa may pintuan. Nakatingin sa akin. Lumapit ako ng dahan-dahan sa kanya. Ikaw na ba ang multo na Echo? Kumunot naman ang kanyang noo. Wow, bakit nagagaya ng multo ang pagkunot ng noo ni Echo? Bumalik ba ang kaluluwa mo sa mundong to dahil tinawag kita? Humawak pa ako sa may puso ko. Okay na Echo, di mo na kailangan gawin to. Rest in peace. Ano bang sinasabi mo? Hala, bakit nagagaya rin ng multo ni Echo ang boses niya? Dapat ang matahimik ang kaluluwa mo, bubu. Hindi mo na ako kailangan pang multuhin. Medyo creepy na kasi. Bigla naman, lumapit sa akin ang multo ni Echo. Naglalakad ang multo. Naglalakad ang multo. Bigla na yung pinitik ang noo ko. Napahawak naman ako sa aking noo. Nalaki pa ang mga mata ko. Namimitik ang multo. Ganito ba talaga ang multo? Parang totoo lang. Ano ka ba? Hindi ako multo. Nagsusungit ang multo. Nagsusungit. Tama na nga kasi. Hindi pa ako patay. Hinawakan ko naman kaagad ng kanyang cheeks. Tapos, pinisil-pisil. Buhay ka nga, Echo. Buhay ka. Sino ba kasi nagsabing patay na ako? Sino nga ba? Wala naman pala. Pero kasi, sabi ni ma'am. Then, yung nurses. Hi, ano ba yan? Meron ba silang pa too late? Sabi pa ni ma'am.
Wala na si Echo. Yun pala, na-discharge lang sa room. Kaya wala na. Sus naman. Teka Echo, ibig sabihin, magaling ka na. Wala na bang masakit sa'yo? Sa bagay, wala na siya mga pasa. Mukhang okay naman siya. Tinitigan niya naman ako. Saglit, tapos pinitik ulit ang aking noo. Aray ha, nakakadami na tong si Echo. Mag-sorry ka na kay Lolo Erning. Ginuluma ang pagtulog niya. Hala, oo nga pala. Lumapit naman ako kay Lolo Erning. Lolo, sorry po. Hindi ko po alam na kayo yon. Nagising ko po ata kayo sa pagdadrama ko. Sorry po talaga. Ngumiti naman siya sa akin. Walang anuman iha. Nakakatuwa nga dahil 60 anyos na ako may nagtapat pa ng pag-ibig sa akin. Nalaki ang mga mata ko. Ito naman si Lolo, nabubuking. Lumapit ako sa kanya at bumulong. Lolo, wag po kayong maingay. Hahanap pa po ako ng tiyempo para mag-confess Wag niyo naman po akong ibuko. Tumawa naman siya, tapos bumulong din sa akin. Kanina pa naman siya andon sa may pinto. Narinig niya lahat ang sinabi mo. Po, tama na nga yan. Huwag mong sigawan si Lolo. Nilapitan naman ako ni Echo at tumango siya kay Lolo. Mauuna na po kami. Pasensya na po sa abala. Sige, sige. Mag-ingat kayo. Hay, ang sarap talaga maging bata. Sabi ni Lolo. Then, nilapitan siya ng nurse na nakatayo sa isang gilid kanina. Lumabas na kami ng kwarto ni Lolo. Hala naman, kinakabahan tuloy ako. Nakakahiya kasi. Narinig pala ni Echo ang mga sinasabi ko kanina. Hindi naman ganoon ang plano ko ng pag-confess. Ayos ka lang? Ha? Oo naman Echo. Okay lang ako. Ano ba to? Ako lang ba nakakaramdam ng awkwardness? Bakit kasi ang ingay ko kanina sa pag-emote? Dapat hindi ka pa bumangon. Bigla ka na lamang daw tumakbo. Kaya tinawagan ako ng mami mo. Sorry. Wala ka kasi sa pagising ko kaya akala ko may nangyari na sa'yo Silence. Naglalakad pa rin kami. Kasi, ang awkward naman ang sinasabi mo. Nakakahiya kay Echo. Hala, teka. Bakit mo ako binuhat, Echo? Kanina, naglalakad lang kami. Tapos, bigla na lang akong bubuhatin. Bridal style pa. Hindi naman sa nagre-reklamo ako. Nagtatanong lang at kinikilig lang. Dapat hindi ka pa nagpapagod. Si Echo ba talaga to? Sinabi niya bang talaga ang narinig kong sinabi niya? Pinagtitingin na naman kami ng mga tao sa ospital. Wapakels ang lola niyo. Nakahawak ako sa leeg na Echo, no? Bakit ko papakikialaman ang mga pagtingin nila sa amin? Baka inggit lang sila. Hanggang sa nakarating na kami sa hospital room ko. There you are. Hindi ka dapat tumakbo, baby. I'm so worried. Lumapit ka agad si ma'am sa akin. Kasi, hindi ka dapat umalis basta-basta. Paano kung may nangyari sa'yo? Sabi naman ni Dad. Nilapag naman ako na Echo sa kama. Ma'am, Dad, sorry po. Actually, gusto ko lang man po sanang umuwi na. Ayaw pa sana ni ma'am, pero nagpumilit ako. Tapos, pina-check up ako ni Dad kay Dr. Page. Dahil nung sinabing pwede na ako umuwi, pero kailangan pa rin magpahinga sa bahay. Pumayag na siyang umuwi ako. Si Echo naman, nakatayo lang sa isang gilid. Hindi nga siya pinapansin ni ma'am. Siguro nung tulog ako, pinagalitan siya ng bongga ni ma'am. Kawawa naman si Echo. Tapos maya-maya pa, hinanda na ang gamit ko dahil uuwi na kami. Si Echo naman, kinausap ni Dad sa labas. Hala naman, bakit ba nila pinag-iinitan si Echo? Si Ma'am pa ang gusto sa bahay nila ko umuwi. Ayoko nga. Gusto ko sa bahay namin ni Echo. Maya-maya pa, lumabas na kami. At sinakay na ni Echo ang mga gamit sa car. Grabe nga Kahit plastic bag, ayaw kong pagkargahin.
Ma'am, aalis na po kami. Hawak-hawak pa rin kasi ni ma'am ang kamay ko. Kasi, ayaw mo ba talagang sa bahay muna? I can take care of you. If doon ka mag-stay. Ma'am, Han, may asawa na si Cassie. Bitawan mo na nga siya. Tapos sumarap sa akin si Dad. Take care, okay? Just call us if you need anything. Yes, Dad. Thanks. Ma'am, huwag ka na pong umiyak. Niyakap ko sila at hinalikan. Mauuna na po kami. Dumating naman si Eko sa aking tabi. Ganarga na ata ang lahat ng gamit ko sa kotse. Pakisabi niya Han sa isang lalaki dyan na ingatan niya ang baby ko. Sabi ni Ma'am kay Dad, Ma'am, bakit ba hindi niyo po ba kinakausap si Eko? Well, young man, nagkakaintindihan naman tayo, di ba? Sabi naman ni Dad kay Eko, Yes, sir. Hala, ano to? Parang si 80 lang. Kasi, nakisabi sa asawa mo, nasiguraduhin niya lang ang kanyang sinasabi, or else, I'll slap him harder next time. Sama pa rin ang tingin ni Ma'am kay Eko. What? Ma'am, sinampal niyo po si Eko? Ma'am naman, bakit yun naman po? Iingatan ko po siya. Bigla naman ito nagsalita. Napatingin tuloy kami sa kanya. Let's go, Cassie. Pinabuksan pa ako nito ng pinto. Tapos umalis na kami. Hala naman, ang tahimik sa kotse. Galit pa siya? Pero mukhang hindi naman siya galit. Maya-maya pa, nakarating na kami sa bahay. Eko, gusto mo? Tulungan kita sa mga binibitbit mo. Wag na, magpahinga ka na lang sa kwarto mo. Nakapasok na kami. Inaayos na ni Eko ang mga gamit. Pero hindi naman ako inaantok eh. Umupo na lamang ako sa sofa at binuksan ko ang TV. Hindi ka ba mapapagod yan? Ha? Hala, grabe naman Eko. Wala nga akong ginagawa eh. Paano ako mapapagod? Seriously, nakakapagod manood ng TV. Ito talagang si Eko. Anyway, nanood naman ako ng TV hanggang sa bored na ako. Ano ba yan? Bawal pa din akong pumunta ng shop. Tapos si Eko naman, ayaw akong patulungin sa pag-aayos. Ano na lamang ang gagawin ko? Napatingin ako sa orasan. Sakto. Tumayo ako. Saan ka pupunta? Magluluto ako ng lunch, Eko. Anong gusto mong kainin? Maupo ka na nga lang. Pero, bigla naman akong iniupo na Eko. Doon sa dining room chair. Gusto ko magluto. Dito ka lang. Eko, hindi naman nakakapagod magluto. Ako na magluluto. Ha? Talaga, Eko? Marunong ka magluto? Ano bang akala mo sa akin? Dito ka lang. Huwag kang gagalaw. At syempre, hindi na nga ako gumalaw. Wow, grabe. Totoo ba to? Makakatikim ba talaga ako ng luto na Eko? Di pa ako ever nakakatikim na kahit anong niluto niya. Excited na ako. For sure, masarap magluto si Eko. Si Bubu ko pa. The best ata yan. Ano ba to? Isang oras na. Bakit ang tagal ni Eko? Dibdiban ata ang ginagawa niya pagluluto. Eko, hindi ka pa ba tapos? Gusto mong tulungan kita. Tapos na. Diyan ka lang. Okay. Wow, grabe. Excited na ako. Maya-maya pa. Lumabas na si Eko. Pawis na pawis. Dinibdib niya siguro talaga ang pagluluto. Kaya lang parang medyo kinakabahan siya. Lagyan niya ako ng plato. Then, utensils. Nilabas na rin niya ang rice. Kaya lang pagtingin ko, bakit ang daming tubig? Lugaw ba to? Medyo napadami yata yung tubig ko sa kanin. Sabi niya habang namumula ang tenga. Ang cute talaga ni Eko. Ngunitian ko siya. No problem, Bubu. Actually, favorite ko nga yung kanin na medyo masabaw eh. Galing mo talaga. Nag-iwas naman siya ng tingin. Tapos, pumasok ulit sa kusina. Well, hindi ko naman talaga favorite ang kanin na may sabaw.
Pero luto naman to ni Echo eh. Kaya kakainin ko to. Maya-maya pa. Lumabas na siyang may hawak na plato na katakip pa. Nax, may cover pang nalalaman. Wow, bubu. Mukhang masarap yan ah. For sure masarap. Isang oras niyang ginawa yan. Umupo naman siya sa harapan ko. Tapos nalipag na ang plato sa gitna namin. Excited na ako. Inamoy-amoy ko pa. Ang bango bubu ah. Sigurado masarap to. Actually, hindi naman mabango. Ang totoo niyan, amoy sunog. Ano kaya to? Pero syempre sa pang-amoy ko, mabango yan. Niluto ni Echo. And then, binuksan na niya ang kanyang niluto. Tenterenen. Ngumiti ako na malaki. Wow, bubu. Ang ganda naman ng pagkakaluto mo. It's a... Teka, ano nga bang niluto niya? May isang buong kamatis at isang buong sibuyas na nasa yellow na thing na medyo sunog. Pancake ba to? Yung kamatis at sibuyas, yung mata. Scrambled egg. Napatingin naman akong bigla kay Echo. Kinakabahan ba siya? Medyo nasunog lang. So, yung yellow pala yung itlog. Then, halagyan niya dapat ang kamatis at sibuyas. Pero hindi naman hiniwa. Yung buo tuloy, ang kanyang nilagay. Now I know. Hindi pala talaga marunong magluto si Echo. Yum! Scrambled egg. Favorite ko iyan. Ang galing mo naman, bubu. Namumula na ang kanyang tenga. Hala. Nilagyan niya ako naman sabaw na rice sa plate. Pati na rin ang scrambled egg na sunog. Nilagay rin sa akin ang isang buong kamatis at sibuyas. Kumain ka ng madami. Magpalakas ka. Siyempre naman, kumuha ko ng piece ng itlog. Then, konting rice din. Kainin mo yan kasi. Niluto yan ni Echo. Sinubo ko na. Oh my gosh. Hilaw pa ang kanin. Tapos yung itlog. Lasang sunog. Sinama pa ata ang eggshell sa scrambled egg. Halos hindi ko manguya. Kumusta? Ayos lang ba? Tanong sa akin ni Echo habang nakatingin sa akin. Naghihintay ng reaction ko habang namumula ang tenga. First time nga atang magluto. I should be happy. Ako ang nakatikim ng kanyang niluto. With all difficulty. Nilunok ko na kung anong sinubo ko. Pagkatapos ko uminom ng tubig, ngumiti ako ng napakalaki kay Echo. Super sarap, bubu. Grabe, ang galing mo pala talaga magluto. Hindi ako nagsisinungaling ha. Masarap talaga. Masarap siya talaga. Okay, sorry Lord, I'm lying. Pero kasi naman si Echo, namula pa lalo ang kanyang tenga. Tapos parang nangingiti na. Masasabi ko bang hindi masarap yung kanyang luto? Siyempre, ayoko namang ma-hurt yung feelings niya, di ba? Kumain ka pa ng madami. Hala, dinagdagan pa ni Echo ang nakalagay sa plato ko. Teka lang, bubu. Ikaw, di ka ba kakain? Bakit nilalagay mong lahat sa akin? Kailangan mo magpalakas. Kaya dapat, kainin mong lahat. Sweet sana yung thought ni Echo. Kaya lang, mamamatay ako nito. Pero syempre, kinain ko pa rin yung kanyang nilagay. Halos kalahati ko na nakakain na biglang tumunog ang doorbell. Parang gusto ko maiyak. I'll get the door. Tumayo na ako. Makatakas lang kasi no? Umupo ka na lang. Ako na. Umalis na si Echo. Nung wala na siya, uminom ako ng tubig. Hala, bakit feeling ko? Masusuka na ako. Hindi pwede. Pigilin mo kasi. Pigilin mo. Bumalik na ulit si Echo at umupo. Sino yung nag-doorbell? Tanong ko. Nobody. Biglang tumunog ulit. Hindi mo ba siya pinapasok, Echo? Fine. Tumayo ulit si Echo at binuksan yung pinto. Sino ba yon? Boss, ang ganda ng bahay ah. Asan si Cassie? Parang kilala ko ang boses na yon.
Kasi, andito ka pala. Tinatago ka ba ni boss sa amin? Ray, tumayo naman ako at niyakap siya. Pati na rin sina Paul at Bessie. Kumusta na pakiramdam mo? Lumapit sa akin si Paul. Okay na ako, Paul. Thank you. Kasi, pinabibigay nga pala ng mga tao sa opisina. Inabutan naman ako ni Bessie ng mga get well soon cards. Thank you, Bessie. Pakisabi rin sa kanila. Salamat ha. Ang sweet naman nila. Nahuli na ng mga pulis si Jaime Santos na kumindap sa'yo. Kahit isa pa lang siya sa mga Santoses na nahuhuli, siguradong darating ang panahon na makakasuhan din yung iba. Napatingin naman ako kay Paul. Ganun ba? Wow, bigla ko namang naalaala ang nangyari. Sana nga mahuli na sila. Tapos na si Janyo. Umalis na kayo. Napatingin naman ako kay Echo. Ito namang si boss. Kakarating lang namin eh. Oy, Cassie, magpagaling ka ha? Ngumisi naman itong si Ray. Siyempre naman, Ray. Yun, teka. Ano kinakain mo? Pakain naman. Hindi pa kami nagla-lunch eh. Lumapit naman si Ray sa table. Malis na nga kayo. Hindi kayo pwedeng kumain dito. Hinarang naman ni Echo si Ray. Ito talagang si boss. Ang selfish. Ayaw mang i-share sa amin yung luto ni Cassie. Sumingit pa rin si Ray kahit nakaharang si Echo. Luto ba to ni Cassie? Ano ba to? Sabi ni Paul habang tinitingnan yung nasa lamesa. Scrambled egg yan, Paul. Scrambled egg? Eh bakit mukhang nakakadiri? Nakataas kilay na sabi ni Ray. Napatingin naman ako kay Echo. Oh no, nakakulot na ang kanyang kilay. Cassie, hilaw pa ang lugaw nyo. Kailangan pa to ng konting luto. Sabi naman ni Bessie. Oh no, kailangan na nilang tumigil. Magagalit na si Echo. Bakit may buong kamatis at sibuyas sa plato mo? Paul, ano yan eh? Kasi, bakit ba kasi hindi ako makaisip ng sasabihin? Sige nga, patikim ng itlog. Kahit na hindi mo ka masarap. Masarap namang lagi. Ang luto ni Cassie eh. Kumuha na si Ray ng kutsara. Hala, hindi pwede. Hindi pwede matikman. Kumuha na ng scrambled egg si Ray. Ray, ang totoo kasi niyan. Sinubo na ni Ray yung nasa kutsara. Oh no, si Echo yung nagluto. Kaya pala. Boss, nagluluto ka? Medyo kulang pa sa luto yung lugaw. Sabi ni Bessie. Binuga ni Ray ang sinubo. Ano ba to, boss? May eggshell pa dito sa scrambled egg mo. Tapos, namakbo siya sa ref at uminom ng maraming tubig. Hala na. Pinapakain mo ng ganito ang asawa mo, boss? Inamoy-amoy pa ni Paul ang pagkain. Naman, iniinis pa nila si Echo. Nilapitan ko siya. Masarap naman talaga. Bubo eh. Medyo nasunog lang, kaya siguro ayaw nila. Tumingin naman sa akin si Echo, tapos kumuha ng kutsara ng scrambled egg. Naluan niya pa ng lugaw, kanin. Oh no. Echo, wag mo nang tikman. Sabi ko sa kanya habang nakangiti. Please, Echo, huwag na. Pero syempre, sinubo pa rin niya. Nakatingin lang tuloy ang lahat sa kanya. Naka-poker face lang siya. Inunguya ka niyang niluto. Then, hanggang sa kanyang nilunok. Napalunok din tuloy kaming lahat. Well, nakangising sabi ni Bessie. Nakatingin lamang kaming lahat kay Echo. Nakatayo lamang siya doon. Kaya lang maya-maya, tamakbo siya ng CR at sumuka. Hala, okay lang ba siya? Ano ba yan, boss? Sige na kasi, aalis na kami. Pagaling ka. Naglakad na si Ray. Sige, salamat. Niyakap ako ni Bessie. Tapos binulungan ako ni Paul. Bilib talaga ako sa iyo kasi. Pati luto ni boss, pinagtsatsagaan mo. Nginitaan niya ako, kaya nginitaan ko rin siya.
Then umalis na sila. Tumakbo agad ako sa CR para i-check si Echo. Pero palabas na siya.